So, bakit ito? Ang pag-usapan natin is yung pagiging, ang tao po, likas sa tao na sour grapes. Alam niyo ba yung sour grapes? Amen. Alam niyo yung sour grapes? Amen. Na halimbawa, meron kang hindi ma-attain na isang bagay, you're making excuses para ma-justify yung sarili mo. Example na lang. Example. Sa tagal mo na nagtatrabaho, wala kang sariling bahay. Amen? Amen. Tapos ngayon, magsa-sour grapes ka, sasabihin mo, hindi balik wala kang bahay, mga nakatira naman sa bahay namin. Puro matitino. Malaki ng bahay mo, nakatira naman ay kwago. Gano'n, di ba kasabihan, di ba? Now, magsa-sour grapes lang siya kasi yung kanyang sitwasyon. Amen? Amen. Kalimitan po na ugali ng tao, nagsa-sour grapes. Hello? Amen. Kapag ikay nag-iisa, feeling mo nag-iisa ka, pag sa sour grapes ka, sasabi mo, mas maganda yung nag-iisa kaysa may mga kasama ka, mga traitor naman, mag-isa ka na lang. Amen? You're violating the law of God. The law of God is we must have fellowship with each other. Amen po ba? Marami po mga sour grapes na ginagawa tayo. Once, we never achieve anything. Kapag ang babae o ang dalaga na pahamak, nagsasour grapes din. Mas mabuti na ito kaysa nakapag-asawa ako ng mayaman. Sasabihin niya ka, nagkupul ka, nag-asawa nga ako ng mayaman, eh marami naman akong kasosyo. Eh dito na lang ako, kahit kami maghirap, sarili ko. Di ba? Just to patch up yung mga sitwasyon nila. Now, ang tao po mahilig mag-sour grapes. Sabi mo sa katabi mo, mahilig mag-sour grapes ang tao. Pero never na ginawa ng tao to encourage himself. Madalang po yung mga tao nag-i-encourage sa sarili nila. Maraming tao, I would say 100%, ang tao po nagsasour grapes. In the survey, only 10% ang tao nag-i-encourage sa kanyang sarili. Hello? Tingnan natin yung law ni Lord. Kasi po, if we will never encourage ourselves, sino mag-i-encourage sa atin? Mag-antay tayo na mag-i-encourage sa atin yung kapwa natin? O mag-antay pa tayo na mag-encourage sa atin ang Panginoon? Ang Panginoon, matagal na po niya tayong in-encourage. When He gave His Word, at kung naisulat na kanyang salita, encourage sa tayo ng Panginoon. Pero tayo, hindi natin ini-encourage sa sarili natin. Guys, listen to me ha. Huwag kayo magkwentuhan dito sa church. You came here to listen. Mabilis pa naman ako ma-distract. Amen po ba? You listen to me. If you cannot listen, you can step out and you can have your conversation outside. Not inside the church. Okay. We're here for preaching, brothers and sisters. We seldom to encourage ourselves. Very seldom na encourage natin yung sarili natin. Most of the time, nagkakaroon tayo ng tinatawag natin sour grapes. Nagkakaroon tayo ng sour grapes. Now, the Bible is teaching us simply to encourage ourselves. Kapag may Bible kayo, buksan nyo to the book of Micah. Micah. Kalabit po siya ng Nahum. Amen? O Nahum. Amen? Praise God. Nasa Old Testament yun. Pakishare sa Bible mo. Kung walang Bible yung katabi mo. Kung di marunong magbuklat, tulungan mo. Between Jonah and Nahum. Amen? Micah. Book of Micah. Look for chapter 7. Hallelujah. Chapter 7, verse 7 and 8. Ang pamagat ng lesson natin ngayong umagang ito is encourage yourselves. Encourage yourselves. Wala pong ibang mag-i-encourage sa sarili natin, kundi sarili natin sa tulong ng Panginoon. May kasabihan tayo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Naawa ng matagal ang Panginoon. Binigay na niya yung kanyang grace. May gagawin tayo. Encourage yourselves. All of us has difficulty in our lives. Marami tayong pinaanan. May pinagdaanan tayo ng likod ito na parang we are left out by our loved ones. We are neglected by our loved ones. At parang yung trabaho natin madamot sa atin. Yung biyaya natin madamot sa atin. Parang ganun pakiramdam natin. Now, meron dyan dito likod
nagkaroon ng matinding pagkikipagtalo sa isang tao, o nagkaroon ng matinding problema sa kanilang family, sa kanilang trabaho, sa kanilang hanap buhay, sa kanilang kinikilusan. Now, what's this? Micah chapter 7, verse 7 and 8. Therefore, sino po yung may mga Bible na English? Nakalagay therefore. Pag nakabasa ko po ngayon ng therefore, you need to consider the verse before that verse. Nakuha niyo yan? Kasi conclusion po yung therefore eh. Nakalagay dito, therefore, I will look unto the Lord. I will wait for God of my salvation. My God will hear me. Ito ang sabi ni Micah, I will look unto the Lord. Kapag nasa discouragement po kayo, at tingnan ninyo ang Diyos. Kasi minsan yung sitwasyon natin, ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa sitwasyon mo? Minsan kasi yung kapwa natin, pag nagtanong tayo, mabuti sana kapag yung kapwa natin ay okay sa atin, minsan po yung pinagtatanongin natin na iingit sa atin. Pag nagtanong ka, bakit ganito ang kadaanan ko itong linggong ito, ang sasabihin niya sa'yo, napakasama mo kasi. Sinusumpa ka na. Ganun po yung iba, kinakarma ka na. Ganun po ang sinasabi ng iba. Ngayon iba, bakit ganito ang dinadaanan ko? Dapat the Word of God. No one can understand God except yung kanyang salita. Dito natin maunawa ng Panginoon. Because the thinking of God is far beyond our thinking. Amen. Ano ba? Sabi ng Salmo, therefore I will look unto the Lord. I will wait. Yung wait dito, hindi yung uupo ka at antayin mo ang Panginoon. Ano ginagawa mo dyan? Inaantay ko si Lord. Kasi nakalagay sa sulat niya, I will wait upon the Lord. Amen. Yung sinabi mong wait dyan, rest. Pag sinabing rest, doon ka mananagan sa salita ng Diyos. Hello? Amen. Nakalagay dito, I will wait for the Lord of my salvation, then God will hear me. Himay-himayin natin ito. Kung hindi ka mananalig sa salita ng Diyos, kung hindi ka tatayo sa salita ng Diyos, kung hindi ka magkakaroon ng kapahingahan sa salita ng Panginoon, kahit anong panalangin ang gawin mo, God will never hear you. According to the Word, then God will hear me. So may mga panalangin pa lang hindi dinidinig ng Diyos. Kapag tinanong po kayo, ano ang sagot ng Diyos sa panalangin noong araw, ang alam ko, sagot ng Panginoon sa panalangin tatlo. Yung kasi natutunan namin sa religion namin. No, wait, at saka yes. Yan ang turo sa amin. Pero kung naalaman ko, lahat pala ng panalangin natin, pag yung panalangin mo ay sang-ayon sa kalooban ng Diyos, ang sagot ng Lord ay isa, yes! Amen po ba? Kung pagkasahin nyo sa 2 Corinthians chapter 1, for all the promises of God are yes and amen. Eh, Pastor, ba't hindi ko natatanggap? Ba't wala akong naririnig? Ba't wala akong nakikita? Huwag mo lang questionin ng Diyos. You better question yourselves. Minsan po, pag tayo napapahamak, pag may dinadaanan tayo hindi maganda, laging nakatuon yung daliri natin sa Panginoon. Panginoon, dito po ba ako dinala? Panginoon, ganito ba? Remember the Israelites when they get out from Egypt? Nag-pray sila ng 400 years. Then the Lord answered them through the leadership of Moses to lead them out from Egypt. Nung lumabas na sila ng Egypt, lahat na lang ng dadaanan nilang problema, si Lord ang may kasalanan. Pag sila nagutom, Moses, dinala mo ba kami dito para kami patayin? Eto ba ang gagawin sa amin ng Panginoon mo? Laging Diyos ang sinisisi. Minsan, ang tao po, sinisisi ang Panginoon. Brothers and sisters, the greatest sin that a person can do is blasphemy. Ang ibig sabihin ng blasphemy, whenever you question God, that's blasphemy. Kapag nag-question mo na sa Panginoon, Panginoon, ba't kong ginawa sa akin to? Panginoon, ba't ganito? Ba't ganyan? Pag nag-start ka mag-question ng ganyan, you are creating the greatest sin that the Bible is telling us. Lahat ng kasalanan sa ayon sa Biblia, isa lamang ang hindi pwedeng mapatawad. Ito po yung tinatawag nating blasphemy. Hello? Ang ibig sabihin yung hindi mapatawad, talagang hindi mo basta-basta mawawala sa iyong sarili yan, hindi kaya natanggalin ng kahit anong
ka man, hanggang talagang totohanan magsisi ka. Because God is a God of chances. Yung tinatawag po natin yung blasphemy. Amen po ba? Kasi po tayo mga Kristiyano, even though tayo mga Kristiyano, tayo po'y nahugasan na ng banal na dugo ni Jesus. Listen, your future sins are forgiven. Salamat po sa mahirang amen ninyo. Ang totoo po niyan, yung future sins natin, it's forgiven by the blood of Jesus. But if you blaspheme against God, yun ang hindi po forgiven. Kaya sinabi sa Bible, yun ang kasalanan na hindi mapatawad. Pero kung hihingi ka ng tawad mo, papatawarin ka ng Panginoon. Understand now? Kasi sinabi, hindi pa mapatawad, hindi tayo tumingi ka pa ng tawad, hindi ka mapatawarin ng Diyos. Hindi. Ang ibig sabihin nun, hindi ka mapapatawad kasi tayo, everyday we commit sin. Sabi nga kanina ni Sister Asinet, natural lang na magalit. Kasi yun po yung instinct ng tao eh. Wala pong perfectong tao. Amen. Hello? Amen. The outburst, the rage, the anger will always come out from us. But, do not let your anger control you, let God control you. Amen. Magalit po kayo, pagkatapos ng galit ninyo, magminor naman kayo. And let God control you. Tingnan mo yung mga patuto nila. Hindi nangyari yung mga binalak nila. Because makikita mo na ito ng Panginoon eh. Kung magalit kayo, magalit kayo. Kaya lang, yung galit, makita ninyo ang anak ng Diyos pag nagalit at nakita mo yung kinagagalitan mo, na nakakita mo ng humility or humbleness or meekness, lahat ng galit mo mawawala. Ano po ba? Now, sabi rito, those that wait for God will hear them. Sabi mo, my God will hear me. Okay, now, therefore, we need to consider the verse before therefore. Patas kayo sa verse 6. Ito po yung nangyayari sa buhay ng mananampalataya. Sabi kayo rito, humble. What's this? Verse 6. For the Son dishonored the Father. Ang mga Kristiyano po minsan nakakalungkot. Yung mga anak lumalaban sa ama. The daughter rises up against her mother. Kaya pala sagot yung mga kabataan. Eh, umuwi ka na. Mamaya na! Aga pa eh. Hello? The daughter rises up against her mother. Iniisip ng anak, pinababayaan siya ng nanay. Hello? The daughter-in-law, oh, yung mga magdina, against her father-in-law. Ano po ba? Yung mga magbiyanan. Ano po ba? A man's enemies are the men of his own house. Tandaan niyo ito. Sa verse 6, ang kalaban natin nasa loob ng pamamahay natin. Amen. Ang alam mo, yung kalaban mo, yung kapitbahay mo, hindi. Nasa loob ng pamamahay mo. Amen. Minsan madalas kayo magbangayan mag-asawa. Dadalawa na nga kayo sa mundo, nagbabangayan pa kayo. Hindi kinala tayo. Hello? Minsan magkakasama kayo sa bahay. Nandiyan ang asawa, ang ama, ang ina, ang mga anak, na kung tutuusin, iisa, pero bangayan ng bangayan. Why? Makikita mo rito, because. Kaya mo nangyayari ito, kaya nga may therefore yung verse 7. I will focus on the Lord. Kapag po nag-focus ka masyado sa mga kasama mo sa bahay, you are in great danger. Kasi nawawalan ako ng posisyon ng Diyos. God is a jealous God. Kaya kapag nag-focus ka sa Panginoon, ano man ang gawin itong kasama mo sa bahay, at nakafocus ka kay Lord, na sinasabi mo, I'm not fighting against you, I am fighting against this spirit that is within you. Amen po ba? And you keep on focusing onto the Lord, ano man ang sabihin niya, baliwalayin mo, nakafocus ka sa Panginoon, magkakaroon tayo ng kaalisan. Then God will hear your prayer. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi sa iba, saan ba naghahasik ang Diablo? Ng kanyang, actually wala po siya kapangyarihan. Mayroon lamang siya impluensya. Saan siya naghahasik ng impluensya? Saan? Number 1, sa family mo.
Number 2, sa church. Eh, pastor, sa mga dyan sa labas, hindi siya mag-aasik kasi territory na niya, yung beer house. May marka na yun. Akin yan, sabi niya. Kaya, kapag nagpunta ka ng beer house, akala mo, puro-puroy ng mga kampo ng demonyo. Hindi. Wala na kong kampo ng demonyo doon. Kasi property niya yun, nabakuran na yun. Hindi na niya babantayan yung pag-aari niya. Ang diablo po ay nagpupunta sa mga bahay ng mga mananampalataya. Kaya minsan pagkagising mo sa isang umaga, ang init ng ulo ng kasama mo sa bahay. At sasagot-sagutin ka ng mga anak mo. Sasagot-sagutin ka ng asawa mo. Yung asawa mo, na born again na kayo, uwing lasing. Alam na ayaw mo ng anak mo uwing lasing. Lango ka na naman. Lasing ka na naman. Sasabihin niya, napainom lang eh. Pero nung hindi ka na born again, madalang nga naman lasing. Bakit mo na born again ka? Halos araw-araw lasing. Napansin niyo? Nung hindi ka na born again, yung mga anak mo, okay lang. Pero nung na born again ka, kung sagutin ka ngayon, ganun na lamang. Hello? Tapos, maligaling pa sa gadget. Tama, bili mo akong gadget. Pag wala kang bibili, ang dapat mo! Why? Why? Because the spirit within your house na dapat bantayan mo, nakakapasok mo roon ang intruder. Hello? Do not focus too much on your loved ones. Focus unto the Lord. Pag minahal nyo ng gusto, tama yung kantang, there's a danger in loving somebody too much. Kapag sobrang mahal mo ang isang tao, you are in great danger. Why? God doesn't want that. At gusto ng Panginoon siyang mamahalin mo. Hallelujah! Ang number 1 na mamahalin mo ang tao. Ang Diyos, hindi ang tao. Kasi po, kapag ang Panginoon ang minahal mo na number 1, all these things shall be added unto you. Amen. Ang minahal mo, tao, ang bagay, ang pera, ang hanap buhay, yan ang minahal mo higit sa Diyos. Delikado ka, kapatid. You will lose those. Mawawala mo lahat yun. Because God is a jealous God. Kung may trabaho kayo, mahalin yung trabaho nyo kasi it's the source of your bread and butter. Hello? Yung sasakyan ninyo, yung bahay ninyo, hindi nyo blessing yan. Akala nyo ba blessing nila? Bless ako ni Lord ng bahay, hindi mo blessing yan. Nagulat kayo, no? Pag may bahay po kayo, kagaya ng brand yung sasakyan na yan, hindi mo blessing yan natin. Ayan, yan. That's the result of your anointing. Kasi po, ang totoong blessing, iniisip kasi natin ang blessing, yung material. Hello? Ang blessing po ay anointing. If God anoints you, kaya nga sabi ng Panginoon, you will not look for the blessing to come. The blessing will come and overtake you. Why? Because you have that anointing. Ang bahay mo, ang sasakyan mo, hindi blessing, kundi result of your blessing. Resulta ng inyong pagpapala yan. Result of your blessing. Why? Kasi marami pa kong nakareserva sa inyo. Kaya ang tawag dyan, hindi blessing, kundi resulta ng inyong blessing. Hello? Nakuha nyo? Yung common term lang, ang tawag natin, blessing. It's not a blessing. It's the result of your blessing. So what is your blessing then? Being a child of God, that's your blessing. Ikaw ay anak ng Diyos, lahat ng Kanya sa'yo. Yun ang blessing. Eh, ano ba? Yan mga bagay na yan, resulta lamang ng pagiging anak ng Diyos. Hello? Ang tunay na blessing po ay, we are a child of God. Amen. So, rejoice. Nakalagay sa verse 8. Not against me, all my enemies. Nakita niyo sa verse 8? At tao po, pag bumabagsak ang buhay, ang mga chismosa, yung mga taong hindi natutuwa, buti nga, hi. Natutuwa sila. Ayun po ba?
Amen? Amen? Meron akong kakilala dito sa akin nung namatay, ang daming natuwa. Sabi, ba't tutuwa kayo? Ay, mabuti nga namatay na, manluloko yan eh. Yun ang maririnig mo, ano? Sa ating mga anak ng Diyos, dito po sa verse 8, rejoice not against me, all my enemies. When I fall, listen church, when I fall, lahat po tayo makakaranas ng pagbagsak. Amen. Hello? Akala ng iba, pagiging born again ka na. Nandun ka na, hindi ka na natitinan. Lahat tayo makakaranas ng pagbagsak. Bakit? Lahat tayo ma-overhaul. Amen. Hindi ka pwedeng ma-overhaul hanggat hindi ka nababasag. Alam mo rin niya yung pattern? The pattern is, He wants to mold you parang bagong base ka ulit. Now, to mold you to a new figure or new form, the pattern will break you. So that He can mold you doon sa bagong anyo. Now, lahat tayo, no exception, makakaranas po tayo ng pagbagsak. Hello? Rejoice not against me, O my enemy. When I fall, I shall arise. Oh, glory! Nakita niyo ito, when I fall, I shall arise. Dapat i-encourage mo sarili mo. Bumagsak ang negosyo mo, sasabihin mo, I shall arise. Naghiwalay kayo ng mahal sa buhay mo, I shall arise. Nagkaroon ng kaguluhan, I shall arise. It's the promise of God. Sabi niya, when I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. This is an assurance na bumagsak man tayo, magkaroon man tayo ng hindi maganda na nakikita, magkaroon man tayo ng ekspektasyon na nakikita natin na taliwas sa ating inaasahan. Hallelujah! Okay lang yan. Kasi kung bumagsak ka man, may pangako ang Diyos, you shall arise. Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Kaya po wala akong Kristiyanong talunan. Hello? Pag nakakaranas po kayo ng doubts, pag-praise the Lord kayo, I will arise. I will arise. Huwag kang tatawa sa akin, aking kalaban. Huwag kang tatawa sa akin, mga taong nainggit sa akin. Even though will I fall now, I shall arise. Kasi ito po yung pangako ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Dapat i-encourage natin yung sarili natin. Si David po, in-encourage niya yung sarili niya. Nung isulat niya yung Psalm 107, verse 2. Amen? Let the redeemed of the Lord say so. Walang dating sa iyo yun. Let the redeemed, pinurchase ka ng Panginoon, say so. I'm redeemed. Praise the Lord. Pag bumagsak po kayo, ang i-confess ninyo is the Word of God. Let the redeemed of the Lord say so. Sasabihin mo pa rin, pinagpala ako. Kahit ako bumagsak, pinagpala ako. Bakit? Ang magpapala na binigay sa atin ng Panginoon, hindi na pwedeng baliktarin. Pag binigay ka ng Panginoon, hindi na niya binabawi. Pinagpala ka na talaga. Ang discourage ka lang kasi meron kang sour grapes. Why don't you encourage yourself? Wala pong ibang mag-i-encourage sa atin kundi sarili natin by the Word of God. Tingnan mo, who are you? Yung tao mo, kaya hindi nila ma-encourage yung sarili na because they don't know they're standing as children of God. Who am I before God? Dapat alamin mo, sino ka sa harapan ng Diyos. Alam mo ba kung sino tayo sa harapan ng Panginoon? Mga babae, binabaliwala kayo ng mga asawa nyo. Hindi nila alam, you are the apple of the eye of God. Amen po ba? Minsan binabaliwala tayo ng tao, we are the apple of the eye of the Lord. Kung sa atin magandang paningin sa atin ng Panginoon, eh sino yung tao yan na tingin niya sa iyo hindi apple of the eye, at tingin niya sa iyo ay bubot na mayabas. O mayabas na kulubot. Amen po ba? Sino yung tao yan? Kung gano'n ang paningin niya sa iyo, ang Panginoon na paningin niya sa iyo, you are the apple of His eye. Amen po ba? Hello? So encourage yourself. Kung sasabihin ba ng ibang tao, kasi may mga ibang tao mapagpintas eh, no? Ay, hindi ka maganda. Bakit? Sarap ang ilong mo eh. Madi-discourage kayo na yun. Kung
Punta ka na kay Belo. 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 Tapos mo ang ilong ko. Belo. Punta ka na yun doon. Amen? Dapat i-encourage mo yung sarili mo. Mas magaling pa kayo sa designer. Alam mo, ito pong mga tao na nagre-retoke ng katawan, they are creating a great scene. Mas magaling pa kayo sa designer. God designed you that way because you look good in that way. Amen! Ginawa nga niyan, gano'n ang ilong mo kasi bagay mo, bagay sa mukha mo. Yung iba naman, masyadong matapos ang ilong. Hindi po ba? Kasi kung yung matapos ang ilong, sila nagkaroon ng ganitong ilong, hindi sila maganda tingnan. Basta ng Volkswagen. Alam niyo yung Volkswagen? Hallelujah! Amen po ba? Ngayon, tayo po ay, ang ilong dinesign, ang katawan natin, dinesign tayo ganito ng Panginoon because we look good in this appearance. Sino nga para ito yan ang ginawa ng Panginoon? Hallelujah! Amen po ba? So that's, pag umarap ka sa salamin, you need to encourage yourself at sasabihin mo, oh, I look good. Thank you, Lord, for creating me. Oh, thank you, Lord. Sasabihin ng iba, malaki ang mata mo. Sasabihin mo, ingit ka lang. Kaya malaki ang mata mo, malaki naman ang kita mo. Hallelujah! Eh, ikaw, maliit ang mata mo, maliit kita mo. We need to encourage ourselves. Amen po ba? Bakit may taong maputi? Bakit may maitim? Bakit may dilaw? Bakit may pula? Kasi po, ang Diyos natin, hindi siya boring na Diyos. Hindi boring ang Panginoon natin. Nagdidisenyo siya, ginagawa niya. What is good? He is the author of good things. That's why never accept the fact na sasabihin sa'yo, ikaw, you don't look good. Kung ano sinasabi ng tao, minsan kapag hindi mo alam ang magulang mo, sasabihin sa'yo ng tao, ikaw ay anak sa buho. Kung ano mga sinasabi ng tao, ikaw ay anak sa labas, ikay nakpulot ka lang, ikay ampun lang. Let me tell you something. Ang tao po, kaya nagkakaroon ng buhay, ang Diyos ang gumagawa ng kaparanan. Hallelujah! Ibang tao na ang ginamit ng Diyos. It's not for you to question God. Special pa rin yung taong yan, at yan ay pinili ng Panginoon. Amen po ba? Minsan hindi tayo na kung ano mga, at saka minsan sa church, nagpapabanalan na. Pastor, ba't pinagtuturo mo yan? Bakit? Hindi mo alam ang background niya. Wala akong pakialam sa background niya. Ang Diyos natin hindi nag-check ng background. Hello? God never check your background. Ang tinitignan ng Panginoon kung ano ka ngayon. What importance is now? What matters is now? Because the now will create your future. Your past is past. It doesn't affect your future. Ang mahalaga yung now. Ito ngayon. Ito ang mag-create ng kinabukasan mo. Hindi yung nakaraan mo. Amen. Hello? Sino tayo para mag-check ng background? Yung ibang church, mag-submit ka ng profile mo ha. Pag maging leader ka na, submit ka ng profile mo. Titignan nila. Titignan nila lahat ng detalye sa iyong buhay. Ano ba yung asawa mo ngayon? Yan ba yung original mo? Nagpalit ka na ba? Titignan nila lahat ng background mo. Separated ka ba? Divorsyado ka ba? Lahat titignan nila lahat ng background mo. Sino itong mga taong ito? Sino ba ang mahilig tumingin sa nakaraan natin? Hello? At bakit yung nakaraan mo yung nangahadlang sa kinabukasan mo? So, ibig sabihin, they are violating the law of the Lord. The law of the Lord is, there will come a time, sabi ni Lord, that I will pour out my spirit upon you. Sa Jeremiah chapter 31. And I will give you a new heart, sabi sa Ezekiel. A new mind, sabi sa Ezekiel. Sa Jeremiah, and your sins, I will remember them no more. So ang Panginoon natin hindi marunong mag-check ng background. Amen po ba? Kaya yung mga nag-check ng background, kapag ang pinasukan natin ay trabaho, maaaring checkin yung background natin. Ang pinasukan po natin ay Kingdom of Heaven. In the Kingdom of Heaven, ano man ang background ninyo hindi mahalaga. At saka dito po sa church, huwag po tayong magpabanalan. Lahat po tayo ay makasalanan. Nagkaroon lang tayo ng kabanalan sa pamamagitan ni Jesus. Kaya wag tayo magpabanalan. Gagawa tayo ng mabuti, Pastor. Dapat
gagawa ng mabuti automatic ang mga anak ng Diyos. Kahit sa ayaw at gusto mo, gagawa ka ng mabuti kasi ikaw ay anak ng Diyos. Nakita niyo yung patutunan kanina ni Ate Asilen? Gusto ko saktan, gusto ko iparanas lahat ng pain sa kanya. That's what she's talking is the old nature of her. Pero nung makita na niya yung bata, lahat ng sinabi niya, nawala. At yung bata mismo na na-involved doon sa incident yon, siya mismo nagsabing, wag, ayaw kong malaki. What a change. Sino nag-change sa kanya? Siya ba? Hindi. Si Lord. Amen. The same thing on us. You're gonna change yourself. Amen? Amen. Kagabi nga nag-usap kami ni Brother Chris. Sabi niya, Pastor, yung mga kasama ko sa opisina, may mga bisyo pa. Sabi ko, don't worry kuya. Kung may bisyo sila, walang problema. Importante makapasok tayo doon. Kasi hindi natin pwede naman ikundi ng tao dahil sa mga bisyo. Hindi ko sinasabi na parang bisyo kayo. Hindi. Amen? Pero you cannot condemn a person because of his bisyo. Only God. Only God. Ang trabaho natin is not to condemn people, but to show them the love of God. Ito po ang trabaho natin, to show them the love of God. To show them the love of God. Eh may biso na sila, lalim mo siya sabi, ayaw mga gumagan yan, sa impyerno pagsakit nyo. Oh my God, hindi na lalapit sa Diyos yan. At yan ay pananagutan mo pagdating sa Panginoon. Amen? You need to show them the love of God. Mahal ka ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon. Hanggang sa makarinig sa salita ng Diyos. At sa bandang ulit, malalaman mo, ikaw ang templo ng Banal na Espiritu. Ang Diyos ay nananahan sa iyo. Ngayon kung nananahan sa atin ng Panginoon, at ang katawang ito ay magsusulit tayo sa Diyos, lahat ng gagawin mo dyan sa katawang mo yan, pagsusulitan mo sa Panginoon. Therefore, kapag yung Spirit ng Panginoon ng trabaho dyan, lahat ng irregularities na ginagawa niya, makikita. Palakpakan natin yung Diyos ng Diyos. Amen. Yung mga self-righteous naman, pag nakita nilang isang born again, di ba born again yan? Oo, born again yan. Pwede pala yun, pwede. Nakaganon agad sila. Hello? Rejoice not against me, my enemies. When I fall, I shall arise. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos ng Christ. Ganun po ba? Now, ang mahalaga, we need to reach the things that are to come. Amen. Sino po yung mga tao may ligban-lumban? May kasama pa kayo sa bahay may ligban-lumban? Pag nag-aaway kayo, kala mo nakalimutan ko na yung pinagagawa ko na. Lalaki pa yung mata niya. Alam mo, nakalimutan ko na yan. Hoy! Nakatanin yan dito, hoy! Kala mo, maloloko ako, ha? Nakatanin yan dito. Pag meron pong attitude natin, hindi ba natin pinapatawad yung sarili natin? Amen. Kaya wala kang pagpapala. Amen. Alam po ba ninyo, mag-hold ng pagpapala yung mga childish acts? Any childish act will hold your blessing. Ang akala lang kasi natin, ang mag-hold sa blessing natin yung mga major sins. Anything, kagaya ng envy, pagkabuot, rivalry, pagsiselos, pagkakampi-kampi, pagkakanya-kanya, yan po ang mga nag-hold sa blessing ng isang tao. Hello? Kahit po sabihin mo, hindi, wala na akong ginagawa masama, Pastor. Nasa church ako, masunurin ako sa Panginoon, nagbibigay ako ng tithes ko, nag-offering ako, masunurin ako sa lahat ng gawain ng Panginoon, ngunit yung puso mo, punong-puno, walang buot. Pag nakita mo yung tao, lumuko ko sa iyo 5 years ago, kumumulong, sa sabi mo, nagpunta pa kami. Tapos sabi natin sa kanya, sa susunod, huwag magpo-cross yung line natin na bakit? Mawawala pagka-Kristiyano mo. Ibig sabihin, hindi ka pa rin nababago. Hello? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yata yun lang. Tapos naghahanap tayo ng pagpapala ng Panginoon. Di ba? Hello? Simple lamang po mga Kristiyano. Gawin po, Enrico.
Alam mo, may kanta mga bata eh. Nakakatawa yung kanta ng bata pero totoo. Sabi niya, nung malilit kami, if you will love me, I will love you too. If you will hate me, I hate you too. Kasi po, ang Panginoon talaga, ang minamahal lang ng Panginoon, yung nagmamahal ng sa Kanya. Even though mahal niya tayo lahat, kasi binigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Ngunit sabi ng Panginoon, I will love those. Ikaw siguro, mamahalin ko rin lagi nagmamahal sa'yo. Bakit mo ibabasura ang pagmamahal mo sa isang tao na wala nang kwenta-kwenta? Huwag mong ibigay ang iyong mga perlas sa mga oink-oink. Do not cast your pearls at the pigs, for they just trample on it. Amen po ba? Hello? It's the Word of God. Gamitin natin yung wisdom natin. Now, reaching forth the things that are ahead. At titignan natin yung mga bagay na darating. Ano ba yung mga bagay na darating? Una, ikaw ay mahal na mahal ng Panginoon. Tiyak na pagpapalain niya. Number 2, lahat ng gagawin mo is ordered by God. The joy of the Lord is your strength. Sabi natin, the joy of the Lord, is my strength. Alam po niyo, pag gumigising kayo tuwing umaga, nagiging expression ninyo yung pinagpala. Kaya nga po si Brother Tom. Si Tom po kahit sa maglakad dito, hindi mo malit na bata. Yung pamangkin ko nga si Genesis, pagmakita, pinagpala ka Tom! Yung bata yun ha? Kasi po lahat ng tao dito, pag naglakad si Tom, pinagpala ka Tom. Ultimo yung mga lasinggero sa labas, pinagpala ka Tom! Kasi po yun ang narinig nila eh. Ewan po ba? At nangyayari ngayon, yung sinasabi ng tao, nangyayari kay Kuya Tom. Hello? Ngayon po, kasi, what you say, what you declare, siya ang magaganap sa buhay mo. Kaya dapat ang declaration mo, nagpala ako. Kapatid, kawawa ka naman, hindi ako kawawa. Pinagpala ako. Kung ano man ang tinadaanan ko ngayon, nasa bulusok man ang tinadaanan ko ngayon, tandaan mo ito. Iwag mong ikukurap ang iyong mata mo, sabi mo sa tao yun, I will arise. Because God has promised me that I will arise. Ayun po ba? Ang mga anak po ng Diyos, encourage mo yung sarili mo. Yung iba po kasi makakalap ng kakampi. Yung mga lalaki, yung mga binata, kapag hindi maganda nangyari sa kanilang buhay, ang hahanapin nilang kakampi nila, yung pulang kabayo. Pagkatapos, maghahanap ko ng kakampi. Brad Pitt, di mo ba ako dadamayan? Bakit nagdadalamhati ako? Meron akong pulang kabayo. O sige, dadamayan kita. Maghahanap ng kakampi. Amen po ba? Hello? Amen. Now you need to encourage yourselves. Member po ba kayo ng Faith Family? Kasi sa Facebook natin. May malaking scandal ngayon ng JIL. At naging friend ko siya. Kung friend ko kayo sa Facebook, makikita ninyo si Marrakesh. Dati siyang active kay Brother Eddie sa JIL. Active siya sa church. Pagkatapos, meron siyang kinatisuran. At nung matisod siya, ngayon yung Facebook niya ngayon, nagkaroon siya ng turn. At yung kanyang turn is, she turned for another 180 degrees. Na-born again siya, ngayon nag-180 degrees. Ngayon, ang nakalagay sa Facebook niya, puro nude pictures na ngayon. Pagkatapos binabati ko siya sa mga JIL. Binabati ko siya sa JIL. In-unfriend ko na rin siya. Kasi nakakasira ko siya eh. So, why is this thing happening? Sabi niya, kaya nangyari gano'n. Kasi yung church na inaatinan niya, Jesus is Lord Church. Na imbis na i-convince siya, imbis na i-encourage siya, ang ginawa yung i-discourage siya. Kaya sabi niya, so, kung member kayo ng FFI, FBCN, sa Facebook, kasi inulit ko siya. Pero in-unfriend ko na, baka hindi nyo na makita. Ang pangalan niya si Marrakesh. Mara, K-I-S-H. Magandang babae pa naman. Dati kung mag-post siya, puro sa Word of God, puro Word of God yung nag-post. Ngayon, ang pinupost niya yung sarili niya. So, parang nagkaroon siya ng discouragement sa part ng JIL. At maraming mga brothers tayo sa JIL na bibigay sa kanya. Yung iba naman, kontintasyon. So, yung tao, imbis na magbabalik sa Panginoon,
kinukondem pa. Sabi sa kanya, pakutwari ka lang pala, ginamit mo ba church, gano'n. Puro, ang dami mong mababasa ng mga remarks. Ibig na sasabihin, Mara, God loves you so much. Gawa lang din ng kaaway. Think about it. Dapat gano'n lang yan. Hindi. Pagpasira ka sa church, meron pa rin kung dito sa kanya, maganda ka lang tignan sa panlabas, ngunit ikaw pala ito tayo sa panas. Mga kontinusyon sa kanya. So itong tao ito, imbis na babalik sa Panginoon, hindi na bumalik sa Panginoon. Amen ba? We need to encourage ourselves. We need to encourage other people also. Amen? The joy of the Lord is our strength. And sabi mo, God loves me. Sabi mo sa tabi mo, God loves me. God loves me. Okay. Huwag daw natin tignan yung mga bagay na nakikita ng ating mga mata, sapagkat karamihan sa nakikita ng ating mga mata ay puro kasinungalingan. Amen po ba? Amen. Amen? Amen. Ngayon, gusto ko pong ang error ng mga mananampalataya. Tignan niyo yung verse 7 ng Micah chapter 7. Therefore, I will look unto the Lord. I will wait for God of my salvation. My God will hear me. Sabi mo nga, my God My God. will hear me. Ito pong word na to, my God will hear me, ang ibang Kristiyano, ito pong statement, ginawa nilang questions. My God will hear me? Didinig kaya ako ng Diyos? Didinig kaya ako ng Diyos? Ito po yung statement na sinabi, my God will hear me. Magsumbong ka sa Panginoon, didinig ka ng Diyos. Sa Kanya ka makipag-usap, didinig ka ng Panginoon. Basta sasabihin mo lang lahat, sa Kanya sabihin mo, Lord, you are the captain of my soul. Pero kapag mayroon tayong higit na minamahal, higit sa Diyos, delikado po tayo. Kasi yung higit na minamahal natin ngayon, mawawala natin because God is a jealous God. Sabi na, you cannot serve two masters at the same time. Praise the Lord ka ngayon. Hallelujah. Pag may problema ka, hindi na hallelujah. PI. Ano? Maraming mga Kristiyano lumalabas sa bibig nila PI pag nagagalit. PI. Ano yung PI, Pastor? Pilipina yan. Kayo na mag-isip kung ano ibig sabihin ng PI. Mura po yun. Pag ang mga Kristiyano, praise the Lord, pag nasa church, pag nag-away lang silang pag-asawa, gumagamit siya ng PI, ang ibig sabihin niyan, mahal na mahal niya yung taong yun kaysa sa Diyos. Kasi kung hindi mo mahal na mahal yung taong yun, hindi ka ma-influensya na matinding galit. Dapat nakangiti ka lang. Dapat ang attitude mo okay, hallelujah, ikaw Panginoon ang bahala sa akin. Lord, ikaw mag-contain sa akin, Panginoon. Makialam ka sa akin buhay, O Diyos. Mawala mo man ang isang bagay, tandaan mo ito, kahit tao yan, mawala mo man yung taong yan, mawala mo man ang isang bagay, pag nakakapit ka sa Panginoon, kapag nawala mo man yan, yan ay ibabalik pa rin ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Because God will give you the best. Gusto mo ng bungalow, ang gusto ng Panginoon ibigay sa iyo, mansyon. Amen. Nawala mo yung bungalow, iiyak ka, Panginoon, yun na nga lang ang natitira sa amin, nawala pa. Sabi ng Panginoon, anak, pinalitan ko lang. Ikaw naman, hindi ka marunong tumingin. Nasaan? Nasaan yung pinalit mo, Lord? Nasaan? Nasa harapan mo na eh. Amen po ba? Amen. Ang ginagawa natin, ngawa tayo ng ngawa. Iyak tayo ng iyak. Minsan pa, sasabihin ng mga sosyal, magiging mga sosyal. God is unfair. Oh Lord, you're unfair. It hurts me, Lord. It hurts me. It's so unfair, Lord. It hurts me. God is not unfair. God is a fair God. Amen. Tumingin po kayo rito. May sasabihin lang, tumingin rito. May sasabihin lang sa inyo. Makinig kayo. Ang pwede lamang ibigay ng Diyos sa inyo. Makinig kayo. Yung kaya niyong pamahalaan. Amen. Nag-a-aspire ka na napakalaki. Eh kung yung maliit, hindi mo kaya i-manage.
Tandaan natin, God will never waste anything. Ang Panginoon natin matalino, hindi siya magsasayang. Amen. He never wastes anything. At kapag yung isang bagay na yan, kasi He's omniscient, na kapag hinihingi mo at natanggap mo, at yung bagay na yan, yan ang maglilis sa'yo para lumay sa Panginoon, do you think God will give them to you? Kahit pa sabi mo, Lord, ang linis naman ang puso ko, Panginoon. Lord, mabait po ako. Lord, nangangako po ako. Magpapakabait ako. Ipagtatayo pa kita, Panginoon, na malaking tabernakulo. Baloney. Excuse me, baloney. Why? God loves you. Sino ba din mga magulang na ang anak ay higit sa isa? Dalawang tatlong anak. Tapos kayo naman, kilala nyo na kung galing ng mga anak nyo, di ba? Mga magulang, kilala nyo na. Pag naglakihan niya, alam mo na mga ugali, meron kang anak na kapag sinabi niya gagawin niya, hindi niya ginagawa talaga. Kabisado mo na yan. Meron ko naman anak na mapag-drama. Mami, may magbaloni. First honor po ako. Yung pala, last honor. Kabisado natin yung mga anak natin, di ba? Kilos pa lang nila. Alam natin. Kaya ngayon, kapag kabisado mo na yung anak mo, hindi mo pwedeng ibigay ang isang bagay na ikakapahamak niya kasi kabisado mo siya. Hallelujah! Kilala mo yung anak mong panalo, kilala mo yung anak mong abusado, kilala mo yung anak mong marunong respeto, kilala mo yung anak mong masilog, magaling, may takot sa magulang, kilala mo rin yung anak mo na sumail. The same thing with God. Sometimes we always ask God, Lord, kailan mo ako pagpapalay? Lord, kailan darating yung ganito? Lord, kailan yung ganyan? Lahat pinagpala mo ng Panginoon, ngunit ako wala pa ako natatanggap. God knows you better than anybody else's. Amen. Because He designed you. Kahit nga bilang ng buong mo, kabisado niya, alam niya, mas kilala ka ng Panginoon. One thing's sure with God. Sabi ng Panginoon, I will give you hope and future. Hindi kaya bibigyan ng kakasama mo. Amen po ba? Hello? Kaya dapat, ang tinitignan natin kung paano tayo ma-review. Ang prayer ganito, Lord, you know my future. Lord, you know me. Lord, mold me. Ang pinapagandang prayer, nag-pray na ba kayo ng, Lord, sirain mo ako, Panginoon. And mold me into new path. Mold mo ako, Panginoon. All irregularities, tanggalin mo, Panginoon. Kasakiman, alisin mo, O Diyos. Pagkaingit, alisin mo, Panginoon. Lahat ng masasamang ugali, alisin. Kasi kapag ang tao tinanong mo, mainggitin ka ba sa sabi? Hindi, kapag mainggitin. Mataas ba ang pride mo? Hindi, may pride ako, konti lang. Hindi lang tao eh. Hello? Marunong ka ba magsinungaling? Hindi ako. Yung pagsabi lang niya, hindi ako magsisinungaling na yun. Hello? Amen po ba? Kasi po ang tao, talagang ang tao likas na nasa kanya yung magaling mag-deny. Amen po ba? Now, sabi natin, Lord, mold me. Break me, Lord. Break me. Then you will have a great blessing. Ang anointing ko kasi ng blessing, ibinigay sa atin ng Panginoon. Pantay-pantay. Bakit may mahirap? Bakit may mayaman? Bakit may medium rare? Bakit may rare? Merong well done. Meron naman yung undone. Amen. Why? Kasi po, yung character natin magkakaiba. Amen. Meron po the expression, Father knows best. Amen. Amen? May mga hinihingi ba sa Panginoon na hindi nagaganap? Amen. May mga hinilig ba tayo sa Panginoon na hindi natin natatanggap? Amen. Kaya sabi niya, di ba sa book of John, ask anything in my name and my Father will do it. Amen. Di ba sinabi niya yan? Sa John chapter 15, ask anything in my name and my Father will do it. Lord, ginas ko sa pangalan mo. Lord, hinigin ko sa pangalan mo. How come the Father never gave it to me? Hello? And sometimes, nakapoint tayo, hindi naman pala totoo yung salita ng Panginoon.
Ginamit mo pang depensa yung salita ng Diyos. Kasi kung wala kang purpose, hindi mo sasabihin, ay ginawa ko naman, ginamit ko naman yung kanyang salita, inas ko naman sa pangalan ng Jesus, bakit wala nangyari? Kaya ka akurahan, atat-atat ka sa pagpapala mo kasi masama ang balak mo. And God knows it. Ano ba sabi ng Panginoon? He will lay the rain to go drop, not only for the righteous, but also for the unrighteous. Ang nangyayari nga, hindi ko compare mo lang sa sarili ko. Ay, bakit si Simon? O bakit si Simon? May-ari ng pasugalan, may-ari ng sabungan. Pinagpapala ng Diyos, eh, puno yung tao niya. Ang dami niyang asawa, amin yata. Eh, ba't pinagpapala? Samantalang ako, yung matino naman ako, Panginoon. Bakit hindi mo ako pinagpapala? Alam, kasi nakita mo yung mga outside na ginawa ni Simon. Di mo ba? Hello? Ang tanong ko, nakita mo ba yung puso ni Simon? Nakita mo ba yung puso ni Simon? Ang nakita mo lang, yung mga pinaggagawa niya. Yung puso niya, hindi mo nakita. Ang tanong ngayon, yung puso mo kaya at saka puso niya parehas? Hindi. Kung totoo sa past verse pa yung mga kapatid natin ngayon, we love to judge others, but we cannot judge ourselves. I'm teaching you wisdom this morning, brothers and sisters. Do not judge others so that God will never judge you. Amen. Alisin mo rin yung inggit. Pag pinagpalay ng kapatid mo, mag-praise the Lord ka na lang. Bakit? Excited ka dapat. Bakit? Yung next blessing sa iyo. Pero may inggit ka. Sabi mo, Lord, lagi na siya pinagpapala mo. Masamang tao yung Panginoon. Ibig sabihin, ang Panginoon, baloni, hindi siya marunong. Tuturuan mo ba ang Diyos? Lord, masama yan. Nakita ko masama yan. Ba't pinagpapala mo? Tinuturuan mo ba ang Diyos? Come on. Sometimes we are overstepping. We are overstepping our boundary. Now, rejoice not, saith the Lord, against me my enemies, when I fall I shall arise. Amen po ba? Hindi niyo ba alam na ang lakad ng tao? Pag kayo nasa Panginoon na yan, lakad ng lakad niyo ordered by God. Eto, punta tayo na Psalm 37. Go to Psalm 37. Psalm 37. Awit 37. Relax lang kayo, ha? Verse 23. The steps, nandun na kayo? The steps of a good man are ordered by the Lord. And He delighted in His way. Verse 24, watch this. Though he fall, babagsak ka talaga. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord uphold him with His hand. Nakita ito? Kahit bumagsak ka, hindi ka totally masisira sapagkat hawak-hawak ka ng Panginoon. So, ibig sabihin, yung pagpunta nyo dito mga kapatid, it was ordered by the Lord. Yung paglipat ng mga kapatid natin, nakita-kita tayo, yung iba galing ng malayo, kagaya sa atin, galing ng Bulacan. Yung iba sa inyo, galing kung saan-saan lugar. Ba't tayo nagkita-kita dito? Because it was ordered by the Lord. Now, though he fall, yung kung meron man dumarating sa buhay natin na iniisip natin na tayo'y bumagsak o kaya ipinaging minsan ng ating buhay o kaya naging takilid ng ating buhay, God has a plan for us. Everything in our life is ordered by God. I don't believe in the word accident. Sabi mo sa katabi mo, walang aksidente. Yan po ba? Hello? Eh, pastor, paano yung gano'n? Nag-meet sila mag-asawa. Nagkaroon sila ng anak. Isa, dalawa, tatlo. Tapos nagtibalay. Paano yun? Tapos ngayon, may asawa na naman bago. Masaya na. Eh, paano yung pastor? Di ba? Di ba nagtatanong tayo ngayon? Order pa ba yun ni Lord? The steps of a good man are ordered by God. Ito po kasi ang ano ni Lord. We are Philistine. Makinig kayo, tuturuan ko kayo ng wisdom. Kung bubuhayin ni Lord ang isang tao, di ba, kagaya ni Michael, at ang daluyan na pinili ng Lord ay yung kanyang magulang,
kahit anong pagpigil na gagawin mo, wala kang magagawa. Kasi he was ordered by the Lord. Tama mo ba yan? So everything in life is ordered by the Lord. May mga bagay na hindi tayo maintindihan, hindi natin nire-reveal sa atin ng Panginoon. Para pagdating natin sa langit, doon tayo magtanong. Pero one thing sure I know, life is ordered by the Lord. Life comes from God. Ang buhay nang galing sa Panginoon. Kaya nga po, lahat ng mapatay sa mga baby, sa mga fetus, you are creating murder. Life comes from the Lord. Whether sa paningin man ng tao, yan ay anak sa kasalanan o anak sa kung ano-ano man, sa tao lang yan. Ang Diyos ang higit na nakakalam. Huwag mong pakialaman yung gawain ng Diyos. Ang gawin mo, manumbalik sa Panginoon, magpuri sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon will be the one to enlighten all the mind. May mga bagay po kasi na ang Diyos lamang ang nakakalam. Pero definitely, I tell you, life comes from God. It doesn't come from the enemy. Ewan po ba? Minsan nga, alam mo, habang lumalalim po tayo sa buhay Kristiyano natin, dapat lumalalim din yung pagkunawa natin. Gusto niyo ba na malaking pagpapala? Gusto niyo malaking pagpapala? Lumalim tayo sa Panginoon. Amen? Kapag nanatili tayong bata, wala tayong matatanggap na pagpapala. Amen? Kaya yung mga anak, na wala man kayong magulang at lumitaw kayo na parang kaputi. Amen po ba? Huwag kayong malulungkot. Kasi may ama kayong nasa langit. Hindi kayo pinabayaan. Amen po ba? Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. And God has a purpose for us. Amen? The thing is, yung naranasan mo, magiging lesson sa buhay mo. Lesson. Para papagpasalamat ka sa Panginoon, sasabihin mo, thank you Lord. At binigyan mo ako ng pagkakataon mabuhay at makilala kita. Lahat ng anger, lahat ng envy, lahat ng galit, alisin natin. Glory to God. Sa Panginoon lang tayo. Amen po ba? Palakpakan natin yung Diyos na buhay. The steps of the good man are ordered by the Lord. Though he fall, he will not utterly cast down. Wala pong tao na walang nararanasan na problema. Sino dito yung nakakaranas ng matinding problema? Taas kayong kamay. Amen. Wala kayong nararanasan na problema? Patingin nyo pa nakakaranas ng problema, taas ang kamay. Amen. Yung hindi nagtaas, wala kayong problema, ay para na kayong patay. Pag wala po kayong naranasan ng problema, eh may para na kayong nakapasok sa loob ng trabaho. Wala na pong problema yun, matigas na eh. Habang nabubuhay po tayo, meron kayong problema. Amen. Tingnan mo nga ulit yung mga kamay, sino dito yung nakakaranas ng problem? Amen. Kaya mga kabataan, may problema kayo, matindi problema ito. Ang tindi ng problema nyo, nililigalig yung magulang nyo dahil sa Facebook, dahil sa iPhone, dahil sa iPad, dahil sa technology. Amen. Minsan pati yung mga anak, matindi ang problema ng mga anak. Amen po ba? Wala silang ibang naisip kundi manghingi ng pera sa mami at saka kay daddy. Wala naman ang pasok na hihingi pa. At kapag hindi binigyan, sasabihin sa mama, Mama, ang damot mo. Matindi ang problema ng mga bata ngayon. Ang isa pang problema ng kabataan ngayon, hindi marunong maggumalang. Alam mo yung mga church na ka-allied natin, tinuturuan mo sila, sabi ko, kung hindi kayo tinuturuan ng pastor ninyo, dito matuto kayong rumispeto. Pag pumasok kayo sa pintuan na yan, may nakita kayong member ng faith family, magbigay pugay kayo. Kung hindi kayo tinuruan sa church ninyo, ipahin ninyo sa faith family. Tuturuan ko kayo. At kung hindi ko kayo maturuan, imumundod ko mga ulo ninyo para matuto kayo. Amen po ba? Dapat po tayo ay marunong rumispeto. Kasi anak tayo ng Diyos. Hindi po pwede papasok sa bahay. Pag umuwi ba kayo sa bahay nyo, nagdoon ang dati, mami, basta lang pagdating ninyo doon, taba nyo. Anak, kumain ka na ba? Bakit? Ano ba niluto nyo? Yun na ba? Wala ka man lang niyo niya. Magandang gabi po dati. Magandang gabi namin. Mag-courtesy kayo. Why? The
more na nagka-courtesy kayo sa magulang ninyo, the more na napapamahal kayo sa magulang. Ang magulang kapag ang anak ay walang respeto, nawawalan ng amor. Hello? Meron po akong tiyuhin. Pinatay niya yung sarili niyang anak. Totoo. Sa probinsya, sa Pangasinan. Kasi itong anak niya nito, natuto ng magsyabu. Ngayon yung mga ante ko, mga matatandang dalaga, natatakot po. Kapag hindi siya bigyan ng, ng pera, ang gagawin niya, kasi yung bahay niya sa probinsya, meron yung hagdanan ko yung kawayan. Ang gagawin niya, tatanggalin niya. Sasabihin niya yun, walang makakababanay sa inyo pagbigay ng pera. Ngayon po, dumating ko yung time na napuno na yung kanyang tatay. Dumating na yung point kasi yung mga palay-palay lang, naibenta na niya lahat. Kasi nagsasyabu nga, naibenta na niya lahat. Dumating ang time na ayaw na siya bigyan ng pera. At nung tinanggal niya yung hagdanan, tinanggal niya wala pa kababa kayo. Sabi niya. At pag bumaba kayo, sabi niya, papatayin ko kayo, wala pa siya. Nagdesisyon na ngayon yung kanyang tatay. Nasabi niya, tapusin ko na itong taong ito. Kahit anak ko siya, tapusin ko na. Kasi puro sama na ng loob ang binigay sa kanila. Pinumuro sila. Kaya ginawa ng itong ama, tinanggal yung hagdanan, itong ama dumaan sa bintana. Ang baba sa kabila dala yung mga magitak. At nung pagbaba niya, sinabi niya sa anak niya, tinawag ko sa pangalan. At pagharap ng anak. Isang tagalang tanggal ang ulo. At nung mapatay niya, nagpunta kay Mayor. Sabi, Mayor, pinatay ko yung anak ko. Ito yung ginamit ko sa tama. Kasi, dumating na siya sa suktulan na yung anak at binibigay sa niya pang-aabuso, kahihiyan, pinumura. Hindi lang ninyo alam mga anak nung malilit kayo kung gaano kayo inalagaan ng inyong mga magulang. Na lahat ibinigay nila ng buhay, inalagaan kayo, pinagsikapan kayong palakihin. Pagkatapos pagmalaki kayo, sasagot-sagutin ninyo, magtitilim ang paningin niyan, lalo na magtitiyan Kristiyano, sasabihin niyan, hindi kita pinalaki para ganyan-ganyanin mo ako. Balang araw, pag nagkapamilya kayo, doon nyo maintindihan yung hirap ng inyong tatay. Akala ninyo madali magpalaki ng bata, mahirap. Sakripisyo malaki. Nandyan yung mapupuyat ka. Nandyan yung buhay mo, ibibigay mo. Pag nanganak lang ang isang babae, bakit kayo mga anak? Hindi nyo ba alam na ipanganak kayo? Yung nanay ninyo, isinugan niyo yung inyong buhay? Marami pong nanganganak, hindi na bubuhay. Hindi kinakaya. Pagkatapos, habang lumalaki kayo, sagot-sagutin ninyo yung magulang ninyo. Tapos pag hindi kayo pinagpala, sasabihin niyo, Lord, ba't di mo ako pinagpapala? Anak, kaya hindi ka pinagpapala. Meron kang isang dapat gawin. Humingi ka ng sorry sa magulang mo kung nabubuhay pa siya. Huwag mong antayin mamatay siya at pag namatay, pwede ka lang mo sa damakbak na bulaklak, balaw rin. Ano ba yung bulaklak na yan? Ngayon kayo, lumapit sa magulang ninyo. Amen po ba? Wow. Alam po ninyo nung araw, nung nasa Fernando Airways ako, si nanay kasi, ang nanay ko, may sense of humor, may isa ko. Si nanay Severina. Pagpunta namin ng Lipa City, ang daldahan doon sa BLTV siya. Daldahan, nagdaldahan siya. Eh, nag-inis ako kasi nagpahatid ako doon sa flying school kasi kadete nga ako. At pagbaba namin sa bus, naasar ako, tinulak ko, nanay ko. Alas pagsubsub. Nagdadadadad mo. Sabi ko, hindi nga, nakakaya ka. Nasa flying school na po ako kinagabihan. Tayo po ng araw namin doon pala. Ang ituturo sa amin, paano namin mag-iisip pagulang namin. Kaya yung gabi yun, umiyak ako. Tapos sabi ko doon sa kay Major habang, sabi ko, Sir, uwi ako ng sumbuhan.
Alam mo, sa buong Pilipinas, may 1 milyon kayo bumaligsak. Yung 1 milyon na yun, nakasama ka sa 100. Pag umuwi ka ngayon, hindi ka na makakabalik. Alam mo, sabi ko sa kanya, Sir, tanggalin mo na kung tanggalin mo. Gusto ko makita ka na yung mayaw. Nakita niya talagang inimpake ko yung gamit ko. Sabi ko, bibitawan mo pagiging katete, basta makita ko lang natin. Siguro labang siya sa akin, sabi niya, sige, bibigyan kita hanggang alas 4 ng madaling araw na. Ibibig kita doon sa guardhouse. Alas 4, hanggang alas 4. Pag hindi ka dumating na alas 4 ng madaling araw dito, hindi ka nakatete. Yes, sir. Uwi ako na kamulo. Dito, nanay! Sabi siya sa tatay, iyakap ko ng maigpit. Sabi ko, I love you, nanay. Mahalikan ko na sabi ko, I love you. Sabi ko, balik na ako sa airbase. Ha? Hindi, nag-uwi lang talaga ako dito kasi yung konsensya ko, hindi ko kinaya. Mga anak, kapag may mga violation kayo nagagawa sa magulang ninyo, habang may time, mag-sorry na kayo. Ako po may pagka-suplado rin eh. Kasi naiinis ako sa mga batang bastos. Nagpipreach ako sa kayo tayo, dali nila nakabaog na. Ako nagpipreach ako, nadidistract ako kasi iyak ng iyak. Sabi ko, sino mag-iyak ng iyak na to? Nagpipreach ako, iyak ng iyak. Ang lakas na umiyak. Patawad po ako! Patawad! Hindi ako makapag-preach ko yan. Ayan yung bastos na kapatid ko, bastos. Ngayon lang yung nakatira lang dyan sa may bandang Antipolo, kahit na nung nasa ospital ang nanay ko, may siko, walang binibigay, dyan nagpapakita kayo iyak ng iyak. Ano ba yan, very bastos? Kaya patuloy ko pag-preach at dumikit ako sa kanya at sabi ko, ate, iyak ka lang iyak, itinulak mo. Bakit itinulak? Sabi ko sa kanya, kaya hingi sa nanay mo, gusto mo isama kita sa loob ng mabaho. Kapatid, ang aral dito ay ganito. Gawin natin ang Word of God sa lamin natin sa buhay. Mapag natin sa buhay. Bago natin sisihin ng ibang tao, sisihin natin ang sarili natin. Amen? God is good. Amen? Amen. Ito pa po. Kapag may pagpapala kayo na hindi pa rin natatanggap, baka may nagawa kayong hindi maganda sa magulang ninyo. At kapag buhay pa siya, panahon na para mag-sorry kayo. Hello? Habang buhay pa siya, kasi siya magre-release ng blessing. Amen. Ang magulang ko kasi pag nagaling, merong, kahit na sabihin ng magulang, anak, limot ko na yan, mas maganda po yung may i-release pa rin siyang blessing. Mga anak, ang sikreto ng pamumuhay, hindi yung mag-aral kayo na sarili yung kayod, kahit anong gawin ninyo, hindi kayo magtatagumpay. Ang talaga sikreto sa buhay, the blessing will be released upon you by your parents. Amen. Pag yun ang na-release ng magulang, tiyak kahit anong gawin mo, pagpapalayan ni Lord. Amen po ba? The same thing sa atin. So, there's no exception, lahat tayo makakaranas ng ups and down. Amen po ba? Amen. I will arise. Sabi mo sa katabi mo, I will arise. I will arise. Sabi mo, I will arise. I will arise. Sabi mo, I will arise. I will arise. When I fall, When I fall, I will arise. I will arise. Ano sabi mo, when I fall, When I fall, I will arise. Because it's the Word of God. Amen? Wala pong maiiwan. Lahat po tayo ay pasasaganahin. Wala pong maiiwan. Amen po ba? Amen. At purihin po ang Diyos ng buhay sa mga ito. I-continue ko po ito next week. It's a series. Yung pinado ko lang is, you need to encourage. Encourage mo yung sarili mo. From now on, encourage yourself. Wala pong Kristiyano nagsasour grapes. Pag makarinig kayo ng Kristiyano nagsasour grapes, batukan ninyo na malakas. At sabi mo, huwag kang maaawa sa sarili mo kasi ikaw ay mahal na mahal na mahal ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Marami akong nagawang mistakes eh. Kaya nga minahal ka ng Lord eh. Para yung mga mistakes mo, magiging stepping stone mo. Kasi po yung mga basura natin, ang Diyos po marunong. Yung basura natin, gagamitin ng Panginoon na stepping stone natin para maabot natin kung saan tayo tatanggin. Amen po ba?
ka. Kaya sa umagang ito, when you fall, you will arise. Let's all stand up. I believe.